everyone! Kumusta? ¿Cómo estas? Buenas tardes, buenas noches, magandang gabi, marhay na banggi. Saan man po makarating tong video ko, please comment down below. Bago lang po ako dito sa YouTube channel ko. Although matagal na po akong may YouTube channel, pero just recently, parang a month ago lang, nag-start ako mag-upload ng videos, short videos. And kaunting introduction lang po about sa sarili ko. Although, aram ko man, nasabihin ng iba dyan, taki ko sa imo. Tama naman, di ba? Pero okay lang po. Ako po isang taga Bicol, Bicolana, Sorsogon. Andito po ako ngayon sa Spain, together ng aking asawa at ng biyanang lalaki. Alright. Ang reason kung ba't ako andito, dahil ang asawa ko po ay pinitisyon ba yun? Tawag to. Papunta rito sa Spain. Pero, hindi po Spanish ang asawa ko. Klaro? Hindi po Spanish. Siya po ay taga Netherlands. So, pag taga Netherlands, Dutch national. Nagkataon lang po na nagkaroon siya ng trabaho dito sa Spain. Kaya napunta kami rito. Okay? Trabaho po siya. So, ako po ay isang ex-OFW sa Hong Kong. Kailan lang, ng January lang ngayong taon na to, pumunta ako rito. January. Ako umalis ng Hong Kong, tapos dumating ako dito, February 1st. So kailan lang? Ngayon, nakikita niyo po sa aking background, solo lang po ako dito. Solo. Kasi hindi nila ako pwedeng maisama papuntang Holland, the Netherlands, to settle things like yung bahay namin doon. Kasi kailangan i-settle yun na, tapos kasi dito na titira. Okay, dito na titira si daddy, yung biyanan ko. Of course ako, yung reason ko bakit hindi ako pwedeng sumama sa kanila, hindi ako pwedeng lumabas ng Spain sa ngayon kasi nasa process po ako ng residency, yung application ko. Ewan ko kung tama ba yung residency, pero yun yung narinig ko doon yung ina-explain sa amin ng abogado namin na nagpa-process. So yun. So hindi ako pwedeng umalis ng Spain hanggat nasa process pa yung aking residency, yung visa. Okay. Yun po yung reason. Pero, lang naman, ilang araw lang naman sila doon to settle things out. Especially yung biyahe namin doon. Tapos, eto dito sa Spain, nirerentahan lang po namin tong bahay dito. So, siguro, hopefully, in the future, alam nyo na, kayod marino tayo para magkaroon ng sarili. Okay. So, kung may tanong po kayo, huwag po ay mahihiya. As long na kaya kong sagutin, sasagutin ko po. Alright. Yung visa ko, it will take 3 to 6 months bago magkaroon ng decision. Yun po yung sabi ng abogado. So yun po yung sinabi. Ulit-ulit. Pasensya na po kayo kasi nasa late 40s na ako, malimit, makakalimutin na ako. So, bago po natin ipagpatuloy, please subscribe naman po kayo sa akin, tapos mag-comment, mag-share, para happy. Actually, may 13 subscribers na po ako. Sobrang saya ako na doon. Maraming salamat po. Sana dumami pa. Salamat. Today, nagluto ako ng eme-emeng sinigang na baboy. Kasi hindi naman lahat ng ingredients na gusto natin from the Philippines, yung nakasanayan natin, meron dito. So, kung ano lang yung feeling ko okay naman, so yun na yung sinasahog ko. Ayan. Since na solo naman ako, wala nang arte-arte. Kung ano lang yung andyan, okay. Ayan. Ito po ako, walang halong chemical, chabilita, maraming uban,
Pero sabi nung aking mister, magpapakulay daw ako, pero ayoko talaga. Pagpamanicure daw ako, ayoko talaga. Kasi pwede ko naman gawin yun dito, sa sarili ko. Tapos, nanghinayang ako yun. Nanghinayang ako. Lalo't hindi ako pwedeng magtrabaho pa at the moment kasi nga, bawal. So, lagi, syempre, dapat, tayo, wag tayong gumawa ng mga bawal. Katulad ko nung nagpo-process. Ayun. Anyway, ayaw din naman nila talaga na pumuslit ng trabaho. Ayaw din nila kasi nakakatakot yun. Although may mga gumagawa, which is safe naman daw, pero ayaw kong isugal yung yung ganong bagay. Baka mapadeport pa tayo. So, pahirapan na naman ang pag-process. So, yung pag-process po, sabi nila, pag may asawa na AFAM, madali. Siguro sa iba, depende sa bansa, depende sa sitwasyon, o depende kung ano-ano mga mekanik. Pero sa kaso ko, dahil English speaking tayo, dito sa bansang to, hindi po nila yun masyadong accepted na dapat matuto ka ng lengguwahe nila to communicate, So nagtatry naman talaga ako, pero syempre kulang pa din. Hindi naman agad-agad matuto ka, yung gano'n. Ang kagandahan lang, marami tayong lengguwahe o mga terminologies dyan sa Pilipinas na galing sa kanila. So katulad sa probinsya namin, marami dito. Siguro ko 80% ng mga words, mga single words, basic, halos alam ko. Although minsan may pagkakaiba sa spelling, pero yung alam mo yon, yung meaning sa atin parehas. Like dito yung cerrado, close, 'di ba? Sa atin sarado. Yung open, dito is abierto. Ganon. Tapos yung bintana nila is ventanilla, yung ganon. Tapos yung kalye, ganon lang sila. Kalye. Hindi ako sure pero nagtatry talaga ako ng best ko kasi yun yung pinakamahirap dito sa bansang to na hindi ka marunong magsalita ng lengguwahe nila. Kasi doon yun yung nila, basihan nila yung dapat andito ka sa bansa nila, matuto ka ng lengguwahe nila. Nakakabuset minsan, pero wala akong magagawa, dito ka eh. So yun. So kami ng mister ko, yun, medyo natututo na rin kami pa konti-konti. Kailangan lang namin i-practice yung speaking. Pero yung mga terms and such, medyo may alam na rin kami. So, hindi na kami syusyunga-syunga ba? Yung, what? Ano yun? Ganon. So, ngayon, konting kung ba nakaka-step forward na kami doon sa pag nagsalita sila, lalo na yung mga locals na medyo may edad na, hindi sila ganun talaga mag-English. Ang napansin ko, mga new generations lang talagang halos marunong mag-English dito. Pero yung country mismo is napakaganda. Lalo na yung mga beaches nila dito. Kasi may winter dito pero usually walang snow. Somewhere else. Pero dito, sa lugar ko parang hindi nag-snow. Yung ganun. Kasi, syempre, ang lugar nila, parang favorite spot dito sa Spain ng mga foreigners also. Lalo na yung may mga winter na mga bansa. Yung mga tao talaga, ito talaga yung perfect destination nila pag holiday season. Yung gano'n. Summer. So, yun. So, yun ang mga kabuset. Dahil lang po lagi po yung lumalabas sa kabuset. Pero wala pong meaning yun wala akong intention na mga expression ko lang yan. So, maya-maya kakain po ako. So, pakita ko naman sa inyo kung ano yung pinaggagawa ko. So, yun lang po. At, sana mag-subscribe po kayo, okay? Maraming salamat. Gracias. Yan. Gracias po sa inyong lahat. Hasta luego. See you later. Salamat po. Bye-bye. Dahil mataba ako ng agad-agad.
Hirap mag-reduce.